Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Iboy. 36 years old at nagtatrabaho bilang IT specialist sa isang kumpanya sa Mandaluyong. Sa Cavite po talaga ako nakatira kasama ng asawa at anak ko. Pero araw-araw akong bumabiyahe papunta sa opisina namin. 2 p.m. ang shift ko kaya bago mag alas 12 ay nasa biyahe na ako papunta sa trabaho. Sa ganong oras ay madalas na nakasakay ako ng van pa Makati. At madalas ding nakatune in sa Barangay LS 97.1 ang radyo ni Manong Driver. Doon ko talaga na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Hanggang sa heto nga at naisipan ko na rin magpadala ng sulat sa inyo. Papadudot ang kwentong ibabahagi ko sa inyo at sa ating mga kabarangay ay nangyari noong nasa kolehiyo pa lamang ako, year 2006. Mga panahon na hindi pa gaanong uso ang social media at may ibang website kaming ginagamit para magkaroon ng mga online friend. Hindi naman ako mahiling makipagharutan sa mga nakikilala o nakakausap ko sa site na yon, pero meron lang talagang isang babae doon na madalas kong nakakachat hanggang sa maging textmate ko na nga siya. CJ ang pangalan niya. At hindi nagtagal ay naging girlfriend ko na rin siya, Papadudot, kahit textmates pa lamang kaming dalawa. At pagkalipas nga ng isang buwan na magka-text kami, nagkasundo kami na magkita noon ni CJ, Papadudot. Nasaan na kaya si CJ? Ang sabi niya malapit na raw siya dito sa park. I-text ko nga ulit. Hi CJ, where na you? Dito na mi sa park. Naka-red t-shirt ako at maong na pantalon. Ay, kinakabahan na ako. Sana hindi siya ma-turn off sa itsura ko. Ayan, nag-reply na si CJ. Nandito ako malapit sa may nagtitinda ng buko juice. Nakaputi ako na blouse at blue na palda. Nakaputi na blouse at blue na palda. Malapit sa nagtitinda ng buko juice. Nasaan ba dito yung nagtitinda ng buko juice? Ayun na yata siya. Nandun si Manong na nagtitinda ng buko juice. Tapos may nakaupong babae na nakaputing damit at blue na palda sa pwesto na malapit sa kanya. Ay, lapitan ko na nga siya. Hi CJ. Iboy? Ikaw si Iboy? Oo, ako nga. Ako si Iboy na naka-red na t-shirt at maong na pantalon. Ikaw si CJ, di ba? Naka-white na blouse at blue na palda? Oo. Nice to meet you, Iboy. Nice to meet you din, CJ. Tara. Maglakad-lakad muna tayo. Gusto mo ba? Ha? Tinatanong kita kung gusto mong mamasyal tayo dito sa Tagaytay. Marami akong alam na pwede nating pasyalan. Sakto kasi ang sabi mo sa akin sa text noon. First time mo na pumunta dito. Oo. Ngayon nga lang ako nakapunta dito. Ayun no, sakto talaga. So ano, tara? Lakad-lakad muna tayo? Pwede bang maupo na lang tayo dito? Sigurado ka? Oo. Bakit? Wala naman. Ang sabi mo kasi nung isang araw sa text, excited ka na mamasyal dito sa Tagaytay. Kaya nga ang sabi ko, akong bahala sa'yo kasi kabisado ko ng lugar na to. Ano kasi, napagod kasi ako sa biyahe namin ni Daddy papunta dito sa Cavite. Okay lang ba kung maupo na lang muna tayo? Mamaya na lang tayo mamasyal kasi wala rin ako sa mood maglakad-lakad. Oo naman. Okay lang sa akin. Upo na tayo. Sige. Ay, para sa'yo nga pala. Ang ganda naman ito, Iboy. Thank you dito sa 3 red roses na binigay mo. Wala yun. Promise ko kasi yan sa'yo. Nabibigyan kita ng 3 red roses sa first date nating dalawa.
Sorry, medyo na-deform na. Kasi siniksik ko lang yan dito sa may likuran ko para maitago ko sa'yo. Okay lang, kasi ang ganda pa rin naman nila. Daddy mo palang naghatid sa'yo dito? Oo, ang sabi ko sa kanya balikan niya na lang ako after lunch. Sakto, kasi may pupuntahan din daw siya na dati niyang katrabaho. Nakatira lang din dyan sa malapit. Alam niya ba na boyfriend mo ang imimit mo dito sa Tagaytay? Boyfriend? Oo. Di ba boyfriend mo na ako? Sinagot mo na ako nung nakaraang buwan sa text. Oo nga pala. Hindi niya alam na may boyfriend ako eh, pero alam niya na online friend ko ang imimit ko ngayon. Ayos lang sa kanya yon? Oo naman. May tiwala naman sa akin ng daddy ko. I see. Okay. Tahimik ka pala sa personal, no? Medyo. Sorry ha. Nahihiya pa kasi talaga ako sa'yo eh. Okay lang. Hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto mo kumain muna tayo? Ayos lang naman. Tara. May alam ako na masarap na kainan ng lomi. Diyan lang sa malapit. Okay, sige. Papadudot, hindi ko inaasahan na ganon kaganda si CJ sa personal. Maliit lang siyang babae, pitit, maputi, chinita at makintab ang hanggang balikat niyang buhok. Para siyang artistahin talaga sa paningin ko sa sobrang ganda niya. Hindi pa rin kasi uso noon ang pagpapadala ng picture sa website kung saan ko siya unang nakachat. At dahil hindi rin ganon ka-high-tech ang cellphone na gamit namin ay wala ring option para makita namin ang itsura ng isa't isa bago ang aming first date. Yun talaga ang nakaka-excite at nakakakaba na parte. Yung wala kaming ideya sa 100% na itsura ng bawat isa. Medyo nanibago nga rin ako noon sa kanya kasi kapag magka-text kami, makulit at makwento talaga si CJ. Marami siyang kwento na tungkol sa araw-araw na pangyayari sa buhay niya. Pero sa personal ay mahiyain pala talaga siya. Pero ganun pa man ay nag-enjoy pa rin ako sa date naming dalawa. Bunso nga pala ako sa 3 magkakapatid at sa totoo lang, hindi kami close ng mga kapatid ko kasi malayo ang agwat ng edad ko sa kanilang dalawa. Magkadikit lang halos ang edad ng panganay na si kuya sa ate ko. Samantalang ako ay halos 10 taon na mas bata kesa kay ate. Ang alam ko nga ay wala ng plano sina mommy at daddy na magkaroon ng anak noon. Kumbaga pahabol na lang talaga ako kaya malayo ang naging agwat ng edad ko sa mga kapatid ko. Silang dalawa lang talaga ang close at palagi akong walang kausap sa bahay namin. Pareho nagtatrabaho sina mommy at daddy sa isang private company at pareho rin silang madalas na wala sa bahay. Lumaki ako noon na ang yaya ko lamang ang madalas na nag-aasikaso sa akin. Wala akong kausap o kabanding sa loob ng bahay namin at saka pakiramdam ko noon ay wala ring halos pakialam ang mga magulang ko sa akin. Wala naman akong sama ng loob sa kanila, sadyang yun lang talaga ang pakiramdam ko. Kasi hindi man lang nila chinecheck ang mga grade ko sa school. Kapag nanghihingi ako ng extra allowance na sinasabi ko na para sa project ko, binibigay kaagad nila sa akin kahit ang totoo ay pang-bisyo ko lamang yon. At nagagawa ko talaga lahat ng gusto ko noon. Yun din siguro ang dahilan kung bakit minahal ko ng sobra ang virtual girlfriend ko na si CJ kasi siya lang ang madalas na nakakausap ko sa text, Papa Dudut. Hi CJ! Buti na sagot mo pa ang tawag ko. Oo, maaga pa naman kaya hindi pa ako natutulog, Iboy. Sorry pala kung ngayon lang ako nakatawag. Ayos lang, hindi mo kailangan mag-sorry. Nag-promise kasi ako sa'yo kaninang umaga na tatawagan kita ngayong gabi. Oo nga pala. Nakalimutan ko na nga yung promise mo na yon. Ikaw talaga CJ, makakalimutin ka. Basta ako, kapag nangako ako, gusto ko na tinutupad palagi. Hindi lang ako nakatawag kaagad kasi wala akong mabilhan ng load dito sa amin kanina. Nagpa-load pa ako sa pinsan ko para matawagan kita bago ka matulog. Sabi ko naman sa'yo, mas okay sa akin na sa text na lang tayo mag-usap, Iboy. Oo, alam ko. Actually, napansin ko rin na
Mas makulit ka kapag magka-text tayo kaysa magkatawagan. Pero syempre, gusto ko rin na marinig paminsan-minsan ang boses mo kasi namimiss na talaga kita. Ikaw talaga, napaka-drama mo. Uy, hindi ka dramahan yung sinabi ko ha. Totoo lahat yon kasi palagi talaga kitang namimiss. Eh, ikaw ba CJ? Hindi mo ba ako namimiss? Ha? Ano ba namang tanong yan, E-boy? Wala lang. Curious lang ako. Bakit? Bawal ba itanong? Hindi naman. Para lang kasing masyado kang madrama ngayon. Lagi naman akong ganito kapag magka-text tayo. Palagi kong sinasabi sa iyo sa text na namimiss na kita. Ayun na nga, E-boy. Palagi mo na nga sinasabi sa akin yan sa text tapos hanggang dito ba naman sa pag-uusap natin na to? Gusto ko lang sabihin kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Alam mo naman na seryoso ako sa relasyon natin, di ba? Oo. Alam ko. Ikaw ba CJ? Seryoso ka rin naman sa akin, di ba? Alam mo, ang drama talaga ng mga tanong mo. Gusto ko lang na malaman ang sagot sa tanong ko. Kung pareho ba tayo ng nararamdaman para sa isa't isa? CJ, mahal mo ba ako? E-boy? Mahirap ba talagang sagutin ang tanong ko? Okay, sige. Mahal kita, E-boy. At seryoso din ako sa relasyon nating dalawa. Talaga? Oo nga, ang kulit. Ayan, medyo napapanatag na ang loob ko. Bakit naman? Wala lang. Gusto ko lang kasi talaga na marinig mismo mula sa'yo na mahal mo rin ako. Palagi ko namang sinasabi yun sa mga text message ko sa'yo, di ba? Oo nga. Pero iba pa rin kapag narinig ko na sinabi mo yun. Mas nararamdaman ko yung sincerity. Mukha bang hindi sincere kapag nagsasabi ako ng I miss you o I love you sa mga text-text? Hindi naman sa ganon. Iba lang talaga kapag narinig ko yun mula sa boses mo. Mas kinikilig ako. Ay naku, E-boy. Napaka-corny mo talaga. Hindi ako corny. Sadyang mahal lang kita, CJ. I love you. I love you too. Papadudot, dahil may sarili akong computer sa loob ng kwarto ko ay marami akong nakakausap sa internet at mga online virtual friend. Pero si CJ talaga ang pinaka-espesyal sa puso ko. Kasi siya yung pinaka-makulit at talagang madalas kong kinagkwentuhan sa chat ng mga isyu ko sa pamilya namin. Hanggang sa ibigay na nga niya sa akin ang number niya at sa text na kami mas madalas na magkausap. Gusto ko nga sana na palagi siyang tawagan pero mas gusto niya raw na sa text na lamang kami mag-usap. Ayos lang naman sa akin yon dahil lang mahalaga, araw-araw at halos oras-oras kaming magka-text noon. Nang dahil kay CJ ay naramdaman ko na parang nabigyang bigla ng kulay ang buhay ko sa araw-araw noon. Ang text niya ang kauna-unahang gusto kong mabasa at makita sa umaga. Kahit na isang good morning at I love you lang mula sa kanya ay buo na kaagad ang araw ko. At kahit na ilang linggo pa lamang noon ang nakalipas, mula nang magkita kami ay nagkaroon na kaagad siya papadudot ng malalim na parte sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na ulit ng isa pang beses ang pagkikita namin ni CJ at ganon pa rin siya sa personal. Sobrang mahiyain at tipid kong makipag-usap sa akin. Pero okay lang kasi alam ko na naninibago lang talaga siya. Kasi nga ang sabi niya ay first boyfriend niya raw ako. Isa pa ay masaya naman ako na kausap siya kahit sa text lang. Sobrang sweet at kulit niya kapag doon kami nagkakausap. Humihingi rin siya ng sorry sa akin kasi nga ay nag-iiba ang personality niya sa personal. Kasi hindi raw talaga siya sanay lumabas ng bahay at makipag-usap sa ibang tao. Sinasabi ko naman sa kanya na hindi naman ako ibang tao sa kanya dahil boyfriend na niya ako. Ang sabi naman niya ay babawi raw talaga siya sa mga susunod pang date naming dalawa. Nagpatuloy ang sweetness namin sa text at umabot yon ng ilang buwan. Hanggang sa isang araw ay hindi na nag-reply si CJ sa mga text ko o sumagot pa sa mga tawag ko. Hindi ko na rin makontak ang number niya kaya sobrang gulong-gulo ang isipan ko noon. At sobra rin akong nag-alala dahil baka may masamang nangyari sa kanya. Wala naman akong kahit na
isang reply na natanggap mula sa kanya at hindi ko na rin makontak ang number niya. Sa loob ng 2 linggo ay nahirapan akong kumain at matulog sa kakaisip sa kalagayan ni CJ. Hanggang sa naalala ko na may isang beses na nakitext si CJ gamit ang number ng pinsan niya. Naisulat ko ang number na yon sa isang notebook ko at nang sinubukan ko yung tawagan ay walang sumagot kahit na nagre-ring pa ang number na yon. Tinext ko ang number at nagpakilala ako na boyfriend ni CJ at hinahanap ko ang girlfriend ko. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nagring ang cellphone ko at ang number na yon ang tumatawag na kaagad kong sinagot. Boses babae at nagpakilala nga siya na pinsan ni CJ. Baka sa boses niya ang pagpipigil na maiyak. Bago niya sinabi sa akin na kailangan daw naming magkita dahil may kailangan akong malaman tungkol sa girlfriend ko, Papa Dudut. Ang tagal naman ng pinsan ni CJ. Nasaan na ba yun? Wala akong makitang babae na nakasuot ng polka dots na blouse at may blue na headband. Hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Sana kasama niya si CJ para makapag-usap na rin kaming dalawa. Ikaw ba si E-Boy? Ako nga. Naka-polka dots ka na blouse at may blue na headband. Ikaw bang pinsan ni CJ? Oo, ako si Dana. Sorry, hindi na ako nakatext kasi na-deadbat yung cellphone ko. Buti na lang natandaan ko yung huling text mo na naka-gray ka na t-shirt at black na cap. Okay lang, Dana. Hindi mo ba kasama si CJ? Hindi eh. Hindi ko siya kasama. Ganun ba? Upo ka muna. Salamat. Medyo naligaw din ako kakahanap dito sa food court kasi first time ko dito sa mall na to. Sabi ko naman sa'yo, ako na lang ang pupunta dun sa malapit na mall sa inyo eh. May nabanggit kasi si CJ sa akin sa text noon na may mall daw na halos 10 minutes lang ang layo mula sa bahay nyo. Pwede naman akong bumiyahe papuntang Valenzuela para hindi ka na nahirapan na pumunta dito sa Cavite. Ayos lang, kasi sanay naman ako maligaw. Tsaka, hindi naman ako nahirapan sa biyahe kasi sumabay ako sa tita ko na may kailangang puntahan dito sa Cavite. Saan siya dito sa Cavite pumunta? Sa Imus, kaya binaba niya ako malapit dito sa mall bago siya dumiretso sa pupuntahan niya. Okay. Buti may nasabayan ka pala papunta dito. Oo nga, kasi medyo traffic din kanina, tsaka ang init dyan sa labas. Hindi naman summer pero ang taas ng sikat ng araw. Pakiramdam ko tuloy, lalong mangingitim ang balat ko kapag nagtagal ako maglakad dyan sa labas. Hindi ka naman masyadong maitim. Nako, kailangan mo na yata magsalamin ng mata, E-Boy. Maayos pa naman ang grado ng mga mata ko. Mabuti naman kung ganun. Akala ko malabo na rin ang paningin mo eh. Dana, ano pala yung gusto mong sabihin tungkol kay CJ? Ha? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Galit ba siya sa akin? May nagawa ba akong mali sa kanya? Meron ba siyang hindi nagustuhan sa akin? Alam mo, sa totoo lang, handa naman ako mag-adjust basta para sa kanya. Kung ano yung hindi niya nagustuhan sa ugali ko, handa akong baguhin yun para lang kausapin niya ako ulit. Gagawin ko ang lahat para... Wala na si CJ, E-Boy. Anong ibig mong sabihin? Mag-iisang linggo na mula nung mailibing siya. Teka, hindi ko maintindihan. Paanong wala na siya? Tsaka, anong libing ang sinasabi mo? May sakit sa puso si CJ. At ayaw niyang ipaalam yun sa'yo. Sobrang close talaga kami kaya alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Sinabi niya sa akin na ililihim niya raw sa'yo ang tungkol sa sakit niya. Bakit niya ginawa yun? Kasi ayaw niya na mas maawa ka sa kanya kaysa mahalin mo siya. Pero maniwala ka sa akin, E-Boy. Minahal ka ni CJ, minahal ka ng pinsan ko. Mula ng unang beses na magka-chat, magka-text, magkatawagan at magkita kayong dalawa, sineshare niya mga alaala niyang yun. Kasi ang sabi niya, gusto niya ikaw ang huling lalaki na mamahalin niya. Hanggang sa... Hindi na siya nagising kasi inatake siya sa puso habang natutulog. Napakadaya naman ni CJ.
Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa sakit niya? Kasi natakot siya na kaawaan mo lang siya. Natakot siya na baka hindi mo matanggap na may malubha siyang sakit. Mahal ko si CJ. Kaya tatanggapin ko lahat ng tungkol sa kanya. Tatanggapin ko siya kahit ano pa mang sakit ang meron siya. Pero bakit ganon? Bakit napakaikli ng oras para sa aming dalawa? Bakit iniwan niya kaagad ako? Hindi niya ginusto na iwanan tayo. Lalo na ikaw. Kasi sobrang minahal ka ng pinsan ko. Ikaw lang ang una at huling lalaki na minahal ni CJ, Iboy. Papadudot, hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ng pinsan ni CJ na si Dana na wala na ang pinakamamahal kong babae. Parang napakabilis ng lahat ng pangyayari noon. Ilang buwan lang kaming magka-text tapos 2 beses lang kaming nagkita pero grabe na talaga ang impact niya sa buhay ko. Para bang ilang taon na ang relasyon naming dalawa dahil sa lalim ng pagmamahal ko para sa kanya. Kaya nga hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maiyak noon kasi sa totoo lang ay nagsisimula na ako noon na isama si CJ sa mga plano ko sa buhay sa hinaharap. Pinaplano ko na nga rin kung paano ko siya dadalhin sa bahay para ipakilala sa pamilya ko. Maglalakas loob na rin ako na humarap sa mga magulang niya para ipakilala ang sarili ko bilang boyfriend niya. At magpapakatino na ako para maging maayos ang sarili ko at may pagmalaki ako ni CJ sa ibang tao. Napakarami ko ng plano sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Mga plano na bigla na lamang naglaho dahil sa biglaang pagpanaw ng girlfriend ko, Papa Dudut. Namimiss na kita, CJ. Namimiss ko na mga text mo sa akin. Pati na ang boses mo. Miss na kita. Bakit kasi iniwan mo ako kaagad? Bakit nawala ka kaagad? Napakadaya mo talaga. Ang daya-daya mo. Matatanggap ko naman kahit ano pang sakit mo eh. Sana hinayaan mo na lang ako. Nadamayan at samahan ka. Sana sinabi mo sa akin ang totoo. Sana masinulit ko pa ang bawat oras na magkasama tayong dalawa. Mahal kita, CJ. Marami pa tayong planong gawin, di ba? Paano na yung mga pangarap natin? Paano na ako ngayong wala ka na? CJ, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko na alam kung paano ang buhay ko nang hindi ka kasama. Sino ba tong tumatawag na to kanina pa? Sagutin ko na nga. Hello? Sino to? Iboy, si Dana to. Dana? Oo, yung pinsan ni CJ. Yung kamit mo nung isang araw sa mall. Dana. Oo, naalala na kita. Sorry, hindi ko pala na-save ang number mo. Ayos lang. Pasensya na rin kung tawag ako ng tawag ah. Sa totoo lang, nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Kumusta ka na ba, Iboy? Okay lang naman ako. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Talaga? Oo. Bakit sa boses mo ngayon parang kagagaling mo lang sa pag-iyak? Hindi May ano lang. May sipon lang ako kaya ganito ang boses ko. Iboy, wag ka nang magsinungaling sa akin. Alam ko naman na kakagaling mo lang talaga sa pag-iyak. Pwede mong sabihin sa akin ng totoo kasi alam kong lahat tungkol sa relasyon niyo ng pinsan ko. Sorry, Dana.
Hindi lang talaga ako sanay nang nagkakwento sa ibang tao ng tungkol sa bigat na nararamdaman ko. Okay lang. Isipin mo na lang na hindi ako ibang tao sa'yo. At dahil alam ko lang tungkol sa relasyon niyo ni CJ, hindi mo na kailangan na mahiya o mailang sa akin. Alam ko rin kasi na hindi madali para sa'yo ang pagkawala ng pinsan ko. Kagaya mo, ilang araw din talaga akong umiyak ng umiyak. Sobrang close kasi kaming dalawa ni CJ eh. Magkatabi lang ang bahay namin kaya halos araw-araw talaga kami nagkikita. At mula nang mawala siya, pakiramdam ko, hindi lang pinsan ang nawala sa akin, kundi isang kapatid. Kapatid na mahal ko. Sorry. Bakit ka ba nagsasorry? Kasi naging insensitive ako. Tama ka na hindi lang naman ako nasasaktan sa mga oras na to. Pati ikaw, Dana, mas mabigat sa'yo ang pagkawala ni CJ kasi mas mahaba ang pinagsamahan yung dalawa. Samantalang kami, ilang buwan pa lang naman kami nagkakausap. Wala naman yan sa tagal ng relasyon ni Iboy. Kahit gaano kaikli ang panahon ng pinagsamahan nyo, kung malalim naman ang naging pagmamahal nyo, malalim din ang sakit na mararamdaman mo sa oras na mawala siya. Kaya naniniwala ako na parehas lang tayo ng level ng sakit na nararamdaman ngayon. Parehas tayong nasasaktan at nagluluksa sa pagkawala ni CJ. Ano man ang nararamdaman mo ngayon? Naiintindihan ko lahat yan. Naiintindihan kita. Alam ko na walang ibang makakaintindi sa atin kundi tayong dalawa lang din. Papa Dudut, pagkatapos ipaalam sa akin noon ni Danang tungkol sa pagkamatay ni CJ ay halos hindi na talaga ako nakakakain at nakakatulog ng maayos. Lalo na mga sumunod pang mga araw. Ilang araw nga rin akong hindi nakapasok sa school noon at wala akong ibang ginawa kung hindi ang magkulong sa kwarto ko. Siyempre walang pakialam ang mga magulang ko at mga kapatid ko sa akin kaya hindi man lang talaga nila ako tinanong o kinukumusta. Kahit pa nga hindi ako sumasabay sa pagkain sa kanila sa hapunan ay okay lang dahil ang akala nila ay madalas na nasa galaan lamang ako kahit ang totoo ay nagkukulong lamang ako sa kwarto. Si Yaya naman noon kapag tinatanong kung ayos lang ba ako ay syempre palagi kong sinasabi na ayos lamang ako. Kahit kailan ay hindi ko sinabi sa kanila ang totoong nararamdaman ko. Kasi wala namang taong umaamin na hindi sila okay, hindi ba? Lalo na kapag alam nila na wala ring pakialam yung mga nagtatanong sa kanila. Kaya nung una talaga ay pinipilit kong kimkimin at suluhin yung sakit na nararamdaman ko. Hindi pala talaga madali ang mawala ng minamahal sa buhay. Lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lamang na paikutin ang mundo mo sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko noon kay Dana. Hindi lang dahil sa mga sinabi niya sa akin, kung hindi siya ang palaging nandun para makinig sa akin at damayan ako. Nung una nga ay nahirapan din talaga ako na mag-open sa kanya ng totoong nararamdaman ko dahil sa pagkawala ng pinsan niya. Siyempre kasi lalaki ako at ayaw kong makita ng ibang tao ang kahinaan ko. Kaya pilit ko ring tinatago sa kanya ang lahat pero mabait kasi talaga si Dana at magaan siyang kausap. Magaan ang loob ko sa kanya kaya nagagawa kong sabihin sa kanya ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Si Dana ang nakatulong sa akin para unti-unti ako makapag-move on nang dahil sa pagkawala ng girlfriend kong si CJ. Madalas ko siyang katawagan at talaga namang napakagaling niyang magbigay ng payo at magpagaan ng kalooban ko. Halos araw-araw na kaming magkausap at masasabi kong nang dahil kay Dana, bumalik na ang dating sigla ko. Hanggang sa hindi ko na malayang natagpuan ko na lamang ang sarili ko na mahal ko na si Dana. Hindi rin nagtagal noon at naging girlfriend ko na rin ang pinsan ng namatay kong girlfriend, Papa Dudut.
nakakapagod yung nilaro natin sa arcade, Iboy. Sobra. Pero ang saya at talagang nag-enjoy ako. Ako rin. Sobrang nag-enjoy ako kasi kasama kita. Ganon din ako. Ngayon nga lang ulit ako nakaramdam ng ganito kasaya. Kaya salamat ha. Salamat para saan? Salamat kasi naging dahilan ka ng pagngiti ko sa araw na to. Yun naman talaga ang goal ko kaya pumunta ako dito sa Cavite, Iboy. Gusto ko talaga na pagaanin ang loob mo. Masaya talaga ako kasi naramdaman ko na nag-enjoy ka kasama ako. Siyempre naman, nag-e-enjoy ako palagi nakausap ka. Lalo na ngayon nakasama kita. Pero alam mo, minsan nagigilty na ako kasi palagi ka nalang nag-e-effort para sa akin. Ikaw yung mas madalas na tumawag at mag-text sa ating dalawa. Kapag nauubusan ako ng load, pinapaloadan mo pa ako. Tapos ito oh, ikaw pa talagang pumunta ng Cavite para lang kitain ako. Nahihiya na tuloy ako sa'yo kasi hindi ko masabayan ang effort mo eh. Gusto ko naman yung ginagawa ko tsaka hindi naman natin kailangang magbilangan ng effort dito. Mula nung makilala kita, ang sabi ko sa sarili ko, palagi kitang pangingitiin. Alam mo, may aaminin pala ako, Dana. Ano yun? Natakot talaga ako nung una naligawan ka. Kasi baka hindi mo ako magustuhan. Bakit mo naman naisip yan? Siyempre kasi naging girlfriend ko yung pinsan mo. At ikaw yung madalas ko nakakausap kung paano ko nahirapan na makamove on mula sa kanya. Natakot ako na baka naawa ka lang sa akin. Baka hindi naman talaga tayo pareho ng nararamdaman. Sige, sasabihin ko ng totoo. Akala ko rin nung una, hindi masyadong special ang nararamdaman ko para sa'yo. Akala ko, naaawa lang din ako sa'yo kasi nga, alam ko na sobra ka nasaktan dahil sa pagkawala ng pinsan ko. Pero, nang mas nakilala kita, alam ko sa sarili ko na gusto at mahal na kita, Iboy. Kaya nga sinagot kita kasi sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Thank you talaga, Dana. Mula na magkausap tayong dalawa, sobrang gaan na ng pakiramdam ko sa'yo. Yung feeling na para bang ang tagal na natin magkakilala kasi nasasabi ko sa'yo lahat ng problema ko. Hindi lang yung tukol sa pag-move on ko mula sa pagkawala ni CJ, kundi pati yung mga problema ko sa bahay namin. Sorry pala kung parang puro problema na lang ang kinukwento ko sa'yo ha. Ano ka ba? Ayos lang yun. Minsan nga, naiisip ko na kaya siguro tayo nagkakilala kasi kailangan mo ng isang kagaya ko. Yung makikinig ng mga rant mo sa buhay at tutulungan ka na ma-realize na hindi ka pinanganak na invisible sa mundong to. May purpose din ang existence mo, Iboy. At ang purpose nun, para mahalin din ako. Mas nagkaroon ng purpose ang buhay ko nang makilala kita. Dahil sa'yo, nararamdaman ko ng totoong nag-i-exist ako sa mundong to. Kasi nararamdaman ko na totoo ang pagmamahal mo sa akin. Nararamdaman ko na totoong tao ka na sinusuklian ng pagmamahal ko. Kaya thank you. Kasi dumating ka sa buhay ko. Papadudod sa totoo lang ay medyo malayo ang itsura ni Dana kay CJ. Kung si CJ ay artistahin ng muka, kabaligtaran noon si Dana. Maliit lang din naman si Dana pero kayumanggi ang kulay ng balat niya, bilugan ang mga mata, chubby at sungki ang mga ngipin. Hindi ko nga naisip noon na magkakagusto ako sa kanya, kaya masasabi ko na literal na na-inlove ako sa personality niya. Sobrang gaan niya kasing kausap palagi at sobrang saya niyang kasama. Kapag magkasama kami, para bang wala na akong ibang iniisip noon. Kung hindi sana'y wala na ang katapusan ng oras na magkasama kami ni Dana. Palagi kasing mataas ang energy ni Dana at hindi siya nauubusan ng mga jokes o kwento. Sa aming dalawa ay siya talaga ang mas makulit at mas madaldal. Ako yung lagi niyang pinapatawa at ang nakakatuwa sa kanya ay mahilig siyang magbigay ng maliliit na regalo kagaya ng keychain, mini pillow, cookies at kung ano-ano pa na sobrang na-appreciate ko. Na-appreciate ko lahat ng effort na ginagawa niya para mapasaya ako sa bawat oras na magkasama kami. Maikling panahon pa lang yun pero pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Kaya naman naisipan ko na sorpresahin siya sa second monthsary namin. Pumunta ako sa mall na nakwento ni Dana na malapit lang sa kanila at bala ko siyang tawagan para sabihin na nandun ako at naghihintay sa kanya
Papa Dudut. Ang laki pala nitong mall na sinasabi ni Dana na malapit lang sa bahay nila. Saan ba dito yung food court? Nangangalay ng kamay ko sa kakahawak nitong stuffed toy na binili ko para sa kanya. Ay, sana magustuhan niya to kapag pinuntahan niya na ako dito sa mall. Tawagan ko na nga muna siya para... teka, bakit parang hawig ni CJ yung babaeng nakikita ko na nakatayo malapit sa may escalator? Ay, bumibilis tuloy bigla ang tibok ng puso ko. Kamukha kasi talaga ni CJ. Pero imposible. Magkahawig lang talaga siguro sila. Ay, lapitan ko na nga yung babae. Miss? Ay, palaka! CJ? Sorry, nagkakamali ka lang. Hindi CJ ang pangalan ko. Hindi ako pwede magkamali. Alam ko na ikaw si CJ. Pero, paano nangyari to? Paano nangyari na buhay ka? Sinabi ko naman na hindi CJ ang pangalan ko. Baka kamukha ko lang ang tinutukoy mo, pero hindi talaga ako CJ, yung... sorry, medyo natagalan ako. Ang haba kasi ng pila sa... Iboy? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat na ako magtanong sa inyo ngayon? Bakit magkasama kayong dalawa? Bakit kasama mo si CJ na sinabi mo sa akin na patay na? Iboy, sorry. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Hindi mo intensyon na lokohin ako? Pero sinabi mo sa akin na patay na si CJ? Napatay na ang girlfriend ko kahit buhay na buhay pa siya? Hindi talaga ako ang girlfriend mo, Iboy. Ano? Anong sabi mo, CJ? Hindi ako ang girlfriend mo. Si Dana yon. Paano hindi ikaw? Ikaw, CJ, yung babaeng nakilala ko sa internet. Ikaw ang palagi kong kachat nung una hanggang sa maging textmate na tayong dalawa. At ikaw rin na nakadate ko noon sa Tagaytay at sa mall na malapit sa amin. Ako yung nakipag-meet sa'yo at sumasagot kapag tumatawag ka minsan. Pero hindi talaga ako yung kausap mo palagi sa text at chat. Dana, sabihin mo na kay Iboy yung totoo. Iboy, sorry. Totoo lahat ng sinabi ni CJ. Nung una, hindi niya alam na CJ ang binigay kong pangalan sa'yo nung magka-chat at magka-text pa lang tayo hanggang sa sinabi ko na sa kanyang totoo. At nang makiusap ako sa kanya na siyang makipag-meet sa'yo, ayaw niya rin sana pero nakiusap ako ng paulit-ulit hanggang sa pumayag na rin siya. At kapag tumatawag ka, napipilitan lang din si CJ na kausapin ka para lang hindi mo mahalata na magkaibang taong na-meet at nakaka-text mo. Kaya pala palagi siya nagmamadali na tapusin ang pag-uusap namin kapag magkatawagan kami. Kasi hindi niya naman talaga gusto na kausap ako. Paano niyo nagawa sa akin to, Dana? Bakit niyo ako niloko? Ano bang kasalanan ko sa inyong dalawa? Para ganituhin niyo ako? Wala kang kasalanan. At saka, hindi ko naman gustong lokohin ka. Sadyang natakot lang talaga ako. Natakot ka saan? Natakot ako na baka hindi mo ko matanggap kasi hindi naman talaga ako kasing ganda ng pinsan kong si CJ. Alam ko kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng itsura namin mula sa isa't isa. Alam ko na hindi ako maganda, Iboy. Pero alam mo rin na minahal kita. Kahit ano pa man ang itsura mo, Dana. Ginawa ko ang lahat para maipakita at maiparamdam yun sa'yo. Nagpupuyat ako gabi-gabi para lang makausap at makatext ka. Nakikinig ako sa lahat ng mga kwento mo kahit pagod ako mula sa paglalaro ng basketball o pagre-review. Tapos ito, may dala pa akong regalo para sa'yo. Balak na sana kitang tawagan para kitain mo ako dito sa mall na malapit sa bahay niyo ni CJ. Dahil gusto kong isurprise ka sa second monthsary natin. Pero ako pala ang mas masusurprise dito. Dana, minahal kita kasi akala ko totoo ka. Yun pala, puro kasinungalingan lang ang lahat. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala noon nang makita ko si CJ. Bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko maintindihan kung maiiyak ba ako o kikilabutan.
Kahit na 2 beses ko pa lamang na nakita at nakasama si CJ ay sigurado na kaagad ako na siya yung nakita ko sa mall. Kaya nga hindi ko na napigilan ang sarili ko na lapitan at tanungin siya noon para lang mapatunayan ko na hindi ako nananaginip ng mga oras na yon. At nang malapitan ko nga siya, nagpigil na talaga ako ng mga luha noon. Kaya nga lang papadudot kaagad na nawala ang kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko sa biglang paglapit ni Dana. Ang babaeng tunay na pakay ko para sorpresahin ang araw na yon. Yung babaeng naging tulay para tuluyan ko na sanang makalimutan noon si CJ na inakala kong patay na. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko noon. Biglang ang dami kong bagay na naalala at na-realize ng mga oras na yon. Kaya pala ibang personality ni CJ na nakaka-chat at text ko sa CJ na nakakasama ko noon sa mall at nakakausap minsan kapag tumatawag ako. Dahil hindi talaga si CJ ang nakaka-text at ka-chat ko. Kaya rin pakiramdam ko ay parang matagal ko nang kilala si Dana dahil siya talagang nakakausap ko noong umpisa pa lamang. Nanikip talaga ang dibdib ko noon at parang gusto ko nang saktan ang sarili ko para lang mabawasan ang bigat na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Gusto kong magwala at ihagis ang mga bagay na nakikita ko sa paligid ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong gumawa ng nakakahiyang eksena. Binitawan ko na lamang ang stuffed toy at binili ko para sa taong nagparamdam sa akin noon kung gaano kasaya ang buhay. Para sa babaeng akala ko ay seryoso sa pagmamahal niya sa akin at sa relasyon naming dalawa. Hindi na ako sigurado kung sineseryoso o minahal ba talaga ako ni Dana kasi pagkatapos ng araw na yon ay sinira ko na ang SIM card ko at pinalitan ko na rin ang email address ko sa website kung saan ko nakilala ang 2 tao na nanloko sa akin. Noong oras na yon, Papa Dudut, mas nangibabaw talaga ang inis na nararamdaman ko. Dahil pakiramdam ko nga, niloko ako pareho nina CJ at Dana. Pagkalipas nga ng ilang linggo at buwan ay unti-unti kong naintindihan ang paliwanag doon ni Dana na sadyang natakot lamang siya na baka hindi ako magkagusto sa kanya. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay malayo po ang itsura nila sa isa't isa ni CJ pero minahal ko rin naman noon si Dana dahil sa personality niya. Minahal ko siya kasi naramdaman ko mula sa kanya yung pagmamahal na hindi ko maramdaman mula sa bahay namin. Pero mas pinili ko na lamang din na kalimutan ang lahat para sa sarili kong peace of mind. Papadudot ngayon na may asawa at anak na ako ay natatawa na lamang ako kapag naaalala ko ang parte ng nakaraan ko. Natatawa ako kung paano ko iniyakan si CJ at Dana kahit parang naging laro lamang sa kanila ang feelings ko. Pero dati pa yon, noong panahon na medyo bata-bata pa talaga ako. Ngayon kasi wala na akong inis o kirot na nararamdaman dito sa dibdib ko nang dahil sa naging relasyon namin. Kasi nga siguro sa tagal na rin ang mga nangyaring yon. Tuluyan na ako nakapag-move on sa lahat ng ginawa nila sa akin. Wala na rin akong naging balita pa kina CJ at Dana pero sigurado ako na sa oras na marinig nilang i-ere itong sulat ko ngayong tanghali ay maaalala nila ang kwento naming tatlo kung saan ko sila nakilala. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, E-Boy. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Roserfina po ang tunay kong pangalan pero Pinang na lamang po ang itawag ninyo sa akin. Nang nangyari po ang kwento ko ay 28 years old pa lamang ako at pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ko. Madalas po akong tinutokso noon dahil bukod sa panlalaki, ang mga damit ko ay lagi pang kulay itim. Sabi ng nanay ko ay parang wala na raw akong alam na ibang kulay. Papadudot ulila na po kami sa ama noon. Tuberculosis ang kinamatay niya kaya mula noon ay sinanay na lamang ang kasama namin ang bunso kong kapatid. At dahil kapos kami sa pera hanggang 2nd year high school lang po ang natapos ko. Ako na lang ang tumulong sa nanay ko sa mga gastusin at sa pagbabayad
sa mga utang namin na ginastos sa pagpapaospital noon kay tatay. Pagtitinda lang kasi ng isda ang inaasahan ng nanay ko. Yung bunso ko namang kapatid ay nag-aaral pa sa elementarya. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay interesado na ako sa pagmamaneho ng motor. Naghahabal-habal kasi noon si tatay at noong 15 anyos na ako ay tinuruan na niya akong magmaneho. Nang mamatay siya ay pinagawa namin ng sidecar ang motor niya para gamitin sa pamamasada. Malaking tulong naman po yun sa amin dahil malaki-laki rin po ang kinikita ko sa pang-araw-araw. Madaling araw pa lamang bumabiyahe na ako para sa mga nagtatrabaho sa bayan. May kumukuha rin sa akin para maging service ng mga bata sa pagpasok sa eskwelahan. Lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko kay nanay. Nang panahong yun ay halos hindi ko na inisip ang sarili ko. Hindi po uso sa akin ang skincare. Tamang hilamos at ligo lang ay ayos na. Kaya hindi rin ako umaasa na may lalaki pang magkakagusto sa akin. No boyfriend since birth po ako, Papa Dudut. Itinatako na rin sa isipan ko na hindi na talaga ako magkaka-boyfriend o magkakaasawa. Wala rin naman kasing nagkakamaling manligaw sa akin. Wala ring nangungulit hanggang sa makilala ko si Kaloy. Miss, pasakay! San po kayo? Papara na lang ako mamaya kapag nandun na tayo sa bababaan ko. Nako, narinig ko na yan. May mga ganyan na ako naging pasahero nun pero wala namang palang pamasahe. Grabe naman to. Napaka-judgmental. Mukha ba ako mambubudol? Hindi ko nasasagutin yung tanong mo, masasaktan ka lang. Eh di parang sinabi mo na rin mukha nga ako mambubudol. Pero huwag ka mag-alala, miss. May pambayad ako. Oh, eto. 100 yan. Hawakan mo na. Mamaya mo na lang ako bigyan ng sukli kapag bababa na ako. Okay na? Absuelto na ba ako, Judge? Sige na, sakay na. Uy, teka! Saan ko upo? Dito sa may likuran mo. Bakit dyan pa sa may likod ko? Ang lawak naman dun sa loob. Mas masarap kasi umupo rito. Gusto ko yung parang sinasampal ako ng hangin. Kung ako kayang sumampal sa'yo, masasarapan ka pa? Depende. Kung may libreng halik pagkatapos ng sampal, ay, kahit 100 beses pa. Isaltik ka ba? Di ba pwedeng humahanga lang sa'yo? Kaya nga sa dami ng dumaang tricycle dito, ikaw lang yung pinara ko. Ikaw lang yung nakakuha ng atensyon ko, kaya isipin mo na lang, lucky charm mo ko ngayong araw na to. Lakas ng amats mo ah. Anong tinira mo kagabi? Hanggang kape lang ako. Hindi amats tong meron ako, kundi ka ba? Lalo na ngayong kaharap na kita. Dami mong sinasabi. Sumakay ka na nga lang para makababa ka na rin agad. Bad trip kay aga-aga. Ito na, sasakay na. Dahan-dahan lang ha. First time ko. Baliw. Sa'yo. Pwede bang tumahimik ka na lang? Pag napikon ako sa'yo, babangga ko to sa puno para maalog yung utak mo. Uy, wag naman. Konti na nga lang yung talinong meron ako, mawawala pa. Tsaka delikado. Baka mabawasan kagwapuhan ko. Ikaw? Gwapo? Pambihira. Kung ganyan lang din naman yung gwapo, edi wala nang pangit dito sa mundo. Hayaan mo na yung itsura ko. Ang mahalaga, mukha pa rin akong tao. Ano nga palang pangalan mo? Wala akong pangalan. Pwede ba naman yun? Oo, pwede. Kaya huwag ka nang makulit dyan. Pero may nakapagsabi sa akin, Pinang daw pangalan mo. Tama ba? Ano? Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Katrabaho ko lang. Tsaka matagal na kitang nakikita dito. Hindi lang talaga ako makatsyempo na magpakilala sa'yo. Matagal na rin kitang nakikita dito. Sawa na nga ako sa pagmumukha mo eh. Kung ganon, di kilala mo na ako? Kilala lang kita sa mukha kasi lagi kitang nakikita dun sa farm. Kaya alam kong kargador ka ron. Pero wala akong pakaalam kung anong pangalan mo. Napakasungit mo naman. Buti alam mo. Kaya kung gusto mo matahimik yung buhay mo, wag ako yung kulitin mo. Gusto lang naman kitang makilala. Tsaka interesado akong malaman kung bakit lagi kang nakaitim. Broken-hearted ka ba?
Hindi. Talaga? Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Ano ba? Ako pala yung una kung sakali. Ano? Kapal naman ang mukha mo. Hindi ako magpapaligaw sa'yo, no? Tsaka lumayo-layo ka nga ng konti. Masyado ka nang nakadikit sa akin eh. Kaya nga ako pumwesto rito para makausap kita ng malapitan. Tagal na kaya kitang hinahangaan. Di lang talaga kita malapitan kasi sabi ng mga katrabaho ko, mailap ka raw sa mga lalaki. Alam mo naman pala bakit ka nangungulit? Kasi gusto kong subukan. Huwag mo nang subukan. Di mo kaya. Papadudot kahit medyo foul na yung mga binitawan kong salita nung nagpatuloy pa ang pag-uusap namin ni Kaloy, ay parang hindi man lang siya nasaktan o naapektuhan nito. Hindi ko pa siya lubusang kilala pero tuwing naghahatid ako ng pasahero sa farm, madalas ko siyang nakikita roon kaya nasabi ko na isa siya sa mga trabahador doon. Yun ang unang beses na nagkausap kami pero parang kumukulo ang dugo ko sa presensya niya. Lalo na noong araw na yon. Marami siyang tinatanong tungkol sa akin hanggang sa humaba na yung usapan namin. Nakabot na kami noon sa dulo ng sitio pero hindi pa rin siya bumababa. At nung sabihin niya na paraan niya lamang yon para magkausap kaming dalawa, ay sapilitan ko na siyang ibinaba. Hindi ko na inisip kung may masasakyan siya sa pinagbabaan ko sa kanya, Papa Dudut. Puro pala yan kasi sa parteng yon ng sityo. Ang kaso'y nakonsensya rin naman ako kaagad kaya binalikan ko siya. Lalo tuloy siyang nag-isip ng kung ano-ano. Matapos ang araw na yon ay nakampante na ako na hindi na kami magkikita ulit. Tuwing naghahatid kasi ako ng pasahero sa farm ay hindi na ako nagtatagal pa roon. Hindi naman sa nag-iinarte ako dahil mahirap lang din siya kagaya ko. Pero wala talaga akong planong magka-boyfriend o magkaasawa ng panahon na yon, Papa Dudut. Tungkol naman po sa nanay ko na matagal na ring byuda, hindi na kami umasang mag-aasawa pa ulit siya. Pero isang araw, Papa Dudut, may dinalang lalaki sa bahay si nanay at hindi ko yon nagustuhan. Nay, nandito na po ako. Oh, may bisita pala tayo. Sino siya, Nay? Anak, si Esto nga pala. Kamag-anak po ba natin? Hindi anak. Dito na siya titira. Magsasama na kami. Po? Kapapakilala niyo lang sa amin tapos dito na agad titira? Napaka-advance naman po, Nay. Na hindi nga namin alam na may karelasyon na pala kayo eh. Pasensya na kung sisingit ako sa usapan nyo ha. Pero ako na sana yung sasagot para sa nanay mo. Hindi po kayong kanakausap ko. Narinig niyo naman po, di ba? Anak, wag mo namang bastusin ng ganyan si Estong. Maayos siyang nakikipag-usap sa'yo. Hayaan mo na mahal. Nabigla lang siguro yung anak mo. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman. Pero mahal, magsasama na tayo. Kaya hindi pwedeng ganyan yung pakikitungo niya sa'yo. Wala nga po kayo nabanggit sa akin, di ba? Ano to, gulatan na lang? Naman, lagi tayo magkasama dito sa bahay tapos wala man lang kayo nabanggit tungkol dyan. Pasensya ka na anak. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa inyong magkapatid. Iha, pasensya ka na talaga. Wala naman akong masamang intensyon sa nanay mo. Nandito ako para sana makatulong din sa inyo. Pero kung hindi ka komportable na nandito ako, naiintindihan ko naman. Pwede naman akong bumalik muna sa bahay na tinutuluyan ko. Wag no. Wala rin naman ako magagawa kung matagal na kayong magkarelasyon. Dito na lang muna kayo. Mag-uusap lang kami ni nanay sa labas. Nay. Sige anak. Mahal, maiwan ka na muna namin ha. Usap lang kami ng anak ko. Sige. Ayos lang ako rito. Anak, bakit naman ganun ang pakikitungo mo kay Estong? Nahiya tuloy sa'yo. Dapat lang po, Nay. Sa ilang buwan na magkarelasyon kayo, hindi man lang siya nag-usa na magpakilala sa amin ni Bunso. Ang totoo niyan, matagal niya nang gusto na makilala kayo. Ako lang yung may ayaw. Iniisip ko kasi, baka hindi pa kayo handang magkapatid. At ngayon po, sa tingin nyo handa na kami. Ginulat nyo nga kami.
Kung alam ko lang sana may karelasyon na kayo, di sana hindi ako magre-react ng ganun. Baka nga sumang-ayon pa ako agad sa pagtira niya sa bahay. Hindi mo ba siya gusto para sa akin, anak? Hindi naman po sa ganun. Nagulat lang ako. Tsaka mukha naman matino yun eh. Teka, saan ba kayo nagkakilala? Doon lang sa farm. Inalo ko siya ng isda hanggang sa maging suki ko na siya. Naging magkaibigan kami. Nung medyo tumagal-tagal na, ayun, nanligaw na siya sa akin. Paalala lang po, Nay, ha? Menopause na po kayo. Kaya ikalma niyo yung kuting niyo, ha? Ikaw talaga, anak. Ano pa bang aalalahanin ko? Hindi na ako mabubuntis. Kaya kahit 100 beses pa namin yun gawin, ayos na ayos lang. Ay naku, Nay, napaghahalataan po kayo. Harot din eh. Hayaan mo na, anak. Masaya naman ang nanay. Alam niyo naman po na kung saan kayo masaya doon ako. Sana lang talaga hindi niyo yan pagsisihan. Hindi ako magsisising nagmahal ako ulit at nagkaroon ng katuwang sa buhay, anak. Para sa inyo rin ito ng kapatid mo. Kaya alam kong maiintindihan mo rin ako. Papadudot pumayag ako noon na sa bahay na tumira ang bagong kinakasama ni nanay. Pinagbigyan ko si nanay sa kahilingan niyang yon dahil batid ko rin naman na nahihirapan na siya sa pagtatrabaho. Kahit naman kasi nakakatulong na ako sa kanya ay malaking halaga pa rin ang binubuno namin para mabayaran ang mga utang namin. Nagtaka nga po ako noon kung bakit gano'n na lamang kumayod si nanay para makabayad kami ng utang. Saka ko lang nalaman na nakasanla pala sa dating amo ni nanay ang bahay at lupa namin. Para akong pinagsakluman ng langit at lupa sa mga nalaman ko. Mahalaga kasi ang lupang yon kay tatay. Isa pa doon kami lumaki. Isa sa mga bilin ni tatay na alagaan namin yung lupang pinag-ipunan niya. Ang pambili noong nagpakasal sila ni nanay. Yun lang daw kasi ang maipapamana niya sa amin. Pero nung nalaman kong nakasangla pala at ginigipit na ang nanay ko ay sobrang nanghina ako, papadudot. Noong nagdesisyon si nanay na magsama na sila ni Tio Estong, alam na rin pala niya ang tungkol sa lagay ng lupa namin kaya nangako siya na tutulong sa pagbabayad. Kahit na hindi ko pa siya lubos na tinatanggap sa pamilya namin ay tinanggap ko na rin siya. Lalo na ang alok niyang tulong. Sinubukan ko rin makisama ng maayos sa kanya pero tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko lamang ang tatay ko at ang matinding pangungulilang nararamdaman ko. Hindi naman sa hindi ko talaga siya kayang tanggapin bilang pangalawang ama naming magkakapatid. Kinakailangan ko lang talaga noon ng kaunti pang panahon para iproseso ang lahat, papadudot. Papadudot sa kabila ng pag-aalinlangan ko na tanggapin si Tio Estong bilang pangalawang tatay namin, ay hindi naman siya pumalya sa pagiging mabuting katuwang sa nanay ko. Mula nang dumating siya sa buhay namin ay naging magaan na ang lahat para sa akin. Hindi lang sa mga gastusin kundi pati na rin sa mga mabibigat na gawaing nakasanayan ko noon. Lagi niyang sinasabi na babae pa rin ako kaya hindi ko na dapat ginagawa ang mga yon. Aaminin ko na natouch ako sa pagmamalasakit niya. Pakiramdam ko tuloy ay hindi lang ako nagkaroon ng pangalawang tatay kundi nagkaroon din ako ng bagong kaibigan. Nakakapagtabi na rin ako noon ng kaunting pera para sa sarili ko. Dahil doon ay tuluyan ko na siyang tinanggap sa pamilya namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal na rin si Nanay at Tio Estong sa huwes. Suportado naman naming magkapatid yon. Masaya kami para kay nanay dahil matagal din siyang naging single. Simple lang ang kasal nila, tinutokso ko pa nga noon si nanay dahil parang dalaga pa siya sa suot niyang bestida at kilig na kilig pa kay Tio Estong. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon kasaya mula nang mawala si tatay. Dahil pareho na silang walang mga magulang, bukod sa amin ay yung kapatid lang ni Tio Estong ang dumalo sa kasal. Pagdating naman sa simpleng selebrasyon namin, halos mga kakilala lamang ang inaasahan naming dadalo.
Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isa pang bisitang dumating na hindi ko akalaing pupunta roon, Papa Dudut. Hi, Pinang. Huwag mo kong kausapin. Sungit naman. Bisita rin kaya ako rito. Sa pagkakaalala ko, hindi ka naman namin inimbita. Ikaw hindi. Pero yung stepfather mo, oo. Ano? Si Chong, inimbita ka? Huwag mong sabihin ka mag-anak ka nun. Hindi. Magkatrabaho lang kami. Madalas ko kasi siyang kakwentuhan, kaya ayun. Medyo dikit na kami. Baka naman ikaw lang nag-iisip na dikit kayo. Assuming ka pa naman. Parang gaya lang yan nung akala mo gwapo ka kahit hindi naman talaga. Wow! Eh di kinukonsidera mo rin na gwapo talaga ako. Kung nagwagwapuhan ka sa sarili mo, pues ako hindi. Doon ka na nga. Kung gusto mo makikain, kumain ka na lang. Huwag kang dikit ng dikit sa akin. Kapag sinungitan mo pa ako ulit, isusumbong kita kay Mang Estong. Samahan pa kita. Kapag sinamahan mo ako, ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Uy, huwag mo naman ako iwan dito. Ay, sige na. Di na kita iinisin. Sa isang kondisyon. May kondisyon pa? Kapal ha? Kapag nasagot mo yung tanong ko, magpapakabait ako ngayong araw. O sige, tignan natin. Ito yung tanong ko. Bakit lagi ka nakaitim na damit? Akala ko nga magsusuot ka ng kahit puti o pink man lang ngayong kasal ng nanay mo. Pues, para sa kaalaman mo, hindi pa ako nakapagsuot ng damit na pink sa tanang buhay ko. At saka mas gusto ko yung itim kasi gusto ko lang. Walang malalim na dahilan. Okay. At least alam ko na kung anong kulay yung ibibigay kong regalo sa'yo. Regalo para san? Matagal pa birthday ko mga 3 buwan pa. Hindi lang naman sa birthday pwede magregalo ah. Teka nga, bakit mo naman ako re-regaluhan ha? Close ba tayo? Hindi pa, pero pagtatrabahuhan ko maging ka-close ka. Ganun? Sige, samahan mo ko maghugas ng mga plato mamaya kapag nakauwi na lahat ng mga bisita. Talaga? Sige ba? Marunong ka? Oo naman. Baka hindi mo alam marami akong kayang gawin. Marunong ako sa lahat ng gawaing bahay at batak din sa trabaho. Kaya kung kailangan mo na ng mapapangasawa, sabihan mo lang ako. Iba rin yung saltik mo, no? Ikaw na mismo nagbebenta sa sarili mo. Ngayon lang kasi ako nagkagusto sa isang babae ng ganito katindi. Yung tipong nagsimula talaga sa paghanga. Tinatanaw-tanaw nga lang kita nung nakaraan eh. Tapos ngayon, nakakausap na kita. Ang saya, di ba? Masaya na yun para sa'yo? Oo. Bakit ikaw? Ano bang magpapasaya sa'yo? Kapag nabayaran ko na lahat ang mga utang namin at natubos na tong bahay at lupa namin sa pagkakasangla. Ginigipit na kasi si nanay nung pinagsanlaan niya. Ganun ba? Kung gusto mo, ako natutubos. Ano ka nangangarap ng gising? Sa kinikita natin, hindi natin kaya yun. Paano kung may tumulong sa inyo na tubusin yung bahay at lupa nyo? Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Basta hindi ako yung kapalit. Sigurado rin naman ako na hindi papayag nanay mo na gawin kang pambayad. Walang katumbas na halagang nag-iisang pinang dito sa lugar natin. Nung uto ka pa ha? Alam mo, kung dumidiskarte ka lang para makapagbalot ka ng handa mamaya, hindi yan uubra sa akin. Manghihingi na lang ako kay Mang Estong. Siguradong hindi ako tatanggihan nun. Ang sasarap pa naman ng mga pagkain, lalo na yung biko. Talaga? Nasarapan ka dun sa biko? Oo. Sino ba nagluto nun? Magpapaluto nga ako sa birthday ko. Ako. Talaga? Wow, magaling ka rin palang magluto. Salamat, pero tsamba lang yun. Papadudot muli na namang napahaba ang usapan namin noon nang hindi namin namamalayan. Masaya naman siyang kausap at nasasabayan niya yung kanal humor ko. Nakakainis lang siya noong una pero noong medyo nakilala ko na siya ay agad na gumaan ang loob ko sa kanya. Para akong nakahanap ng solid na kaibigan sa katauhan ni Kaloy. Hindi ko pa iniisip noon na may romantic feelings na yung nararamdaman ko para sa kanya. Bukod kasi sa hindi ako sanay na sinasabi ang tungkol sa tunay kong nararamdaman, ay hindi pa talaga ako handang makipagrelasyon sa kahit na sino. Pagkatapos ng kasal ni Nanay at Tio Estong, paminsan-minsan ay naiisip ko na rin ang masayang usapan namin ni Kaloy. Ewan ko ba pero nahihiya talaga akong aminin na apektado na ako sa presensya niya. Baka kasi masyado ng late yung edad ko.
para maramdaman yung ganong bagay. Baka sabihin ng iba, nagfi-feeling teenager samantalang 30 anyos na ako ng panahong yon. Papadudot, sa kakaisip ko nga po noon kay Kaloy ay umabot na siya sa panaginip ko. Ilang beses ko nang napapanaginipan na magkasama kami. Magkahawak kamay at muntik pa niya akong mahalikan. Aaminin ko na medyo nahiya ako sa parting isinama ko pa ito sa pagkukwento ko sa inyo. Pero sa ganong paraan po talaga ipinamukha sa akin ng tadhana na hindi na basta pagkakaibigan lang yung nararamdaman ko para kay Kaloy. At mas lalo pang lumala ang nararamdaman ko nang bigla na lamang siyang sumulpot sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Ay, nakauwi na rin. Teka, sinong katawanan ni Chong sa bahay? Parang pamilyar yung boses ah. Oh, Nak, nandiyan ka na pala. Chong, may bisita pala kayo? Ah, oo. Kanina ka pa nga hinihintay eh. Aakyat yata ng ligaw. Ha? Baka makikikain lang yan, Chong. Huwag kayong nagpapaniwala sa galawan ng kulukoy na yan. Wrong timing po yata ako, mga Istong. Mauna na po ako. Ha? Sigurado ka ba? Naku, hintayin mo na yung ipinahanda kong pagkain. Baka nagugutom ka na. Ilang oras ka na rin naghihintay kay Pinang. Pasensya na po, mga Istong. Naabala ko pa kayo. Pinang, mauna na ako. Aalis ka na talaga? Uy, ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako kanina. Ikaw naman kasi anak, sinimulan mo agad eh. Si Chong naman nangungonsensya pa. O siya, mag-usap na muna kayo. Titingnan ko lang yung nilulutong pagkain para sa manliligaw mo. Teka nga po, bakit parang aligaga kayo sa pag-aasikaso sa kulukoy na to? Huwag niyo sabihin pumayag na kayo manligaw to sa akin. Ano kasi? Siyempre, bisita pa rin natin siya. Nakakahiya naman kung hindi ko aasikasuhin. Pwede bang ako naman yung kausapin mo? Nagsipilyo pa naman ako bago pumunta rito tapos mapapanisan lang pala ako ng laway. Nak, sige na. Kausapin mo na yan. Sige na nga po. O ikaw, dun tayo sa labas. Papaalisin mo na ba ako? Kaya tayo lumabas? Drama mo, Kaloy. Pagkakita mo kasi sa akin kanina, parang gusto mo na akong pauwiin eh. Akala mo lang yun. Bakit ka ba nandito? Huwag mong sabihin nakikipagkwentuhan ka lang kay Chong halos maghapon na nga kayo magkasama sa trabaho. Ikaw talaga yung dahilan kaya nandito ako. Ha? Ako? Bakit? May iba pa bang Pinang na nakatira sa bahay nyo? Pero bakit nga? Gusto lang kitang makita. Alam mo naman, maghapon kaming nagtatrabaho. Tapos inaabangan ko kung maghahatid ka ng pasahero dun sa farm. Kaso nangawit ng leeg ko kakatanaw sa kalsada. Wala ka pa rin. Sino ba kasi may sabi sa'yo hintayin mo ko ron? Pero seryoso, maghihintay pa rin ako. Na ano? Na maghatid ako ng pasahero doon? Hindi. Langya. Akala ko naman na-gets mo. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maghihintay pa rin ako hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Ah, yun ba yun? Di mo kasi nililinaw eh. May pag-asa bang pumayag ka? Siguro. Nga pala, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Nagka-girlfriend ka na ba dati? Oo, Talaga? Nakailang ka na? 2 pa lang. Yung una nung high school ako, tapos yung huli nung college ako. Wow, nag-college ka? Oo, agriculture yung kinuha kong kurso. Natapos mo ba? Oo, Kung ganun, bakit mas pinili mo pa rin magtrabaho dun sa farm? Dapat nag-apply ka na lang sa gobyerno o kaya sa mga pribadong kumpanya para mas malaki yung sweldo. Tsaka hindi ka na nabibilid sa araw. Tignan mo, pareho na tayong sunog. ayaw mo nun? Pareho tayong parang tutong sa sinaing? Sa bagay, mas okay na to. Basta wag na lang paaabutin sa puntong kakulay na natin yung puwet ng kaldero namin. Papadudot na putol yung masama naming tawanan nang biglang dumating si nanay. Bakas sa reaksyon niya na hindi niya gustong naroon si Kaloy sa amin.
Kung hindi pa siya sinaway ni Tio Estong ay hindi pa siya titigil sa pagpaparinig. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon na magpapaligaw na lamang daw ako ay sa kasing hirap pa namin. Masakit po yun para sa akin dahil yun ang unang beses na nakarinig ako ng ganong pangiinsulto mula kay nanay. Sa lahat ng taong kilala ko ay sa kanya ko yon pinaka hindi inaasahang mapapakinggan. Dahil nahiya na si Kaloy sa mga sinabi ni nanay ay nagpaalam na rin kaagad siya noon. Pagkaalis naman niya ay medyo nagkasagutan pa kami ng nanay ko. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede sana'y itrato niya na rin ang maayos ang taong pinapahalagahan ko bukod sa kanila. Isa pa, nasa hustong edad na ako para magdesisyon kung sino ang mga kikilalanin ko o hindi. Naintindihan ko naman na nagmamalasakit lamang sa akin si nanay pero hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang hindi kami maiaahon sa kahirapan ng isang kagaya lamang ni Kaloy. Sanay naman po kami sa pinaghihirapan yung mga bagay-bagay kaya nagtataka po ako kay nanay kung bakit nakapagbitaw siya ng ganong salita. Papadudot hindi lang po sa pagtrato ni nanay kay Kaloy ang napansin ko ng panahong yon. Napansin ko rin na nagiging malamig na rin ang pakikitungo niya kay Tio Estong. Tumigil na rin sa pagtitinda ng isda si nanay at sinabing may iniaalok na trabaho sa kanya ang kakilala niya. Namasukan daw siyang tindera sa isang malaking bakery. Naniwala naman ako sa kanya kaya hindi na ako nagtanong pa. Pero nung halos araw-araw na siyang may inuuwing bagong damit, doon na po ako nagduda sa sarili kong ina. Papadudot mula nang maging malapit kami ng kapatid kong bunso kay Tio Estong, ay madalas na kaming sinusungitan ni nanay. Hindi namin maintindihan noon kung nagsiselos ba siya sa pagiging malapit namin sa taong itinuring na naming pangalawang ama o may iba pa siyang dahilan. Kung noon ay nagkikita-kita kaming lahat pagsapit ng hapon at sabay-sabay ring naghahapunan mula nang maging tendera si nanay ay napapadalas na rin ang pag-uwi niya ng alanganing oras. Hindi ko na napigilang maawa noon kay Tio Estong. Alam ko po kung gaano niya kamahal si nanay. Tuwing late na umuwi si nanay, inaasikaso pa rin siya at ipinaghahain ang hapunan kahit pagod na sa maghapong trabaho sa bukid si Tio Estong. Dahil sa pagdududa ko sa nanay ko, ako na rin mismo ang gumawa ng paraan para malaman kung may kalokohan siyang ginagawa. Noong araw na yon ay sinadya kong hindi na mamasada bandang hapon para sunduin si nanay sa bakery na sinasabi niyang pinapasukan niya. Habang naghihintay po ako noon sa tapat ng bakery na pinagtatrabuhan niya ay kitang-kita ko ang paglabas niya kasama ang isang lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Nakahawak siya sa braso nito at masayang nag-uusap bago magpaalam si nanay sa pag-uwi niya noon. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya nang businahan ko siya ng mga sandaling yon. At pag-uwi namin ay hindi ko na napigilan ang emosyon ko, papadudot. Pinang, mag-usap tayo anak. Talaga mag-uusap tayo, Nay. Nakita ko eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang tindi nyo nga eh. Kapit na kapit kayo dun sa lalaking yun. Anak, makinig ka muna sa akin. Pakiusap. Wala naman po ako maririnig sa inyo kundi kasinungalingan eh. Pero sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magpaliwanag. Galingan nyo para maniwala ako. Patawarin mo ko anak. Gipit na kasi ako. Nung natanggap ako sa bakery, kinapalan ko yung mukha ko na manghiram ng pera sa boss namin. Pumayag naman siya. Pero bukod sa pagtitindera sa bakery, may iba pa siyang pinapagawa sa akin. Gaya ng ano? Ano yun, nagkukulong kayo sa kwarto? Yun po ba yung sinasabi niyong trabaho? Oo, totoo. Totoong nagkukulong kami sa kwarto niya habang oras ng trabaho. Pero maniwala ka anak, wala kaming ginagawang kalaswaan doon. Nagpapamasahe lang siya sa akin. Tapos binibigyan niya ako ng malaking tip at kung ano-anong regalo. Dahil lang sa masahe yun? Naku, Nay sinasabi ko po sa inyo, hindi ako basta-basta maniniwala dyan sa sinasabi niyo. Wala talaga kaming ibang ginagawa.
Nagpapamasahe lang talaga siya ng buong katawan niya. Buong katawan? Oo, pero hindi yun kagaya ng iniisip mo. Eh kung ganun, bakit nakahawak kayo sa braso niya? Ang saya-saya niyo pa nga eh. Kung hindi ko lang kayo kilala, mapagkakamalan ko kayong mag-asawa. Gusto niya ako, anak. Nakakahiyamang sabihin pero ginamit ko yung nararamdaman niya para sa akin. Para hindi niya ako singilin agad ng utang ko sa kanya. May nangyari na ba sa inyo? Wala! Wala, anak! Ay, Nay, layuan niyo na po siya. Maawa po kayo kay Chong. Ang bait-bait niya sa atin, lalo na sa inyo. Mahal na mahal ka niya. Kailangan niya malaman yung totoo. Mali mo, matulungan ka pa. Ayoko nang sabihin pa yun sa kanya, anak. Nakapagbigay na siya noon ng pambayad sa bahay at lupa natin. Kahit unti-unti. Masyado na siyang maraming nagawa para sa atin. Sapat na yon. Nahihiya na rin ako sa kanya. Kaya ayoko nang dagdagan pa yung iniisip niya. Pero Nay, mali pa rin po na binigyan niyo ng pagkakataon yung boss niyo. Paano kung umasa yun? Paano kung gamitin niya yung utang niyo para wala na kayong kawala sa kanya? Malaking gulo po yung pinasok niyo. Pasensya ka na, anak. Huwag ka mag-alala. Gagawang ko to ng paraan. Anong gagawa ng paraan? Chong! May problema ba? Nakauwi na po pala kayo. Mahal. Anong nangyari sa inyong dalawa? Parang gulat na gulat kayo ah. Hindi naman. May kinukwento lang kasi sa akin itong si Pinang. Totoo ba yun, Nak? Baka naman pwedeng ikwento mo rin sa akin. Naku, wag na. Usapang babae lang yun. Opo, Chong. Usapang babae. Next time na lang ako magkukwento sa inyo, ah. Kape po. Baka gusto nyo. Ipagtitimpla ko kayong dalawa ni Nanay. Ako na lang, Nak. Alam kong pagod ka rin sa pamamasada. Hindi, ayos lang po. Madali lang naman po magtimple. Hayaan mo na si Pinang. Hindi mo rin naman yan mapipigilan. Mukhang pagod na pagod ka, mahala. Gusto mo ba ng masahe? Ayos ka lang, anak? May nakaalala siguro sa'yo. Mukhang kinikwento ka na naman ng manliligaw mo. Mukhang bibig ka nun sa bukid. Kaya yung mga katrabaho namin, kahit hindi ka pa nakikita nung iba, kilalang kilala ka na sa pangalan. Talaga, Chong? Loko yun, ah. Nako naman oh, kunwari pa to. Kinikilig naman. Si Chong talaga, oh. Nanunukso na naman. Diyan na nga kayo ni Nanay. Magtitimplan na lang ako ng kape. Papadudot na gets ko naman po kaagad si Nanay na ayaw nitong iparating kay Tio Estong ang nalaman ko. Kaya kahit labag sa kalooban kong gawin yon ay inilihim ko pa rin po kay Tio Estong ang katotohanan. Pero hindi ko naman mapigilang makonsensya tuwing nag-uusap kami at wala man lang akong nababanggit sa kanya. Palaging sinasabi ni Chong na mahal niya si Nanay, kaya ayaw niyang nahihirapan ito o kahit sino sa aming magkakapatid. May mga pagkakataon na gusto ko na lamang sabihin sa kanya ang totoo, pero ayaw ko namang ako pang maging dahilan ng pag-aaway nila ni Nanay. Papadudot, laking tuwa ko naman noon nang tumupad si Nanay sa usapan namin. Lumayo na siya sa boss niyang may gusto sa kanya at nakipag-usap na lang ng maayos tungkol sa utang niya. Ginawa naman namin ng paraan na mabayaran yon. Ang kagandahan lang ay hindi ito katulad ng pinagsanlaan ni Nanay noon na talagang nanggigipit na. Mas madaling kausap ang amo niya at napapakiusapan pa. Tungkol naman po sa makulit kong manliligaw. Kahit pareho kaming abala sa paghahanap buhay ay gumawa talaga siya ng paraan para magkita kami ulit. Minsan napapadaan siya sa bahay kahit na hindi niya sabihin, alam kong ako ang dahilan ng pagpunta niya roon. Hindi na nagpaparinig sa kanya si Nanay dahil nag-usap na kami. At ayos na raw sa kanya kung sakaling papayagan kong manligaw si Kaloy. Kaya naman nang muli kaming magkausap ay hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa, papadudot. Oy, Kaloy! Sa mo yahatid yung buhat mong palay? Doon, sa may kanto. Sakay na! Sigurado ka ba? Mabigat tong mga dala ko. Oo, dadaan din naman ako ron eh. Sige na nga. Tatanggi pa ba ako? Ikaw na yan. Bilisan mo na, baka magbago pang isip ko. Eto na nga, oh. Isasakay ko lang tong palay sa loob. Sipag mo ah.
Makapagtrabaho ka para may binubuhay ka ng pamilya. Ikaw rin naman ah. Maghapon kang namamasada tapos ang aga mo pang umaalis sa inyo. Gawin mo lang motivation yung utang. Kahit inaantok ka pa, kapag naaalala mo yung utang, magigising pati kaluluwa mo. Ganyan din kami dati. Kami? Bakit? May kasama ka ba sa bahay nyo? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Uli lang lubos? Mukha lang naman akong palaboy dito sa lugar natin. Pero may inuuwian din naman ako. Hindi mo naman kasi nakwento yung tungkol sa mga magulang mo. Kaya malay ko ba? Gusto mo bang ipakilala na kita sa kanila? Agad-agad? Kapag handa ka na. Pwedeng saka na lang. Hindi ko pa kasi alam kung paano sila haharapin eh. Tsaka, hindi pa naman kita boyfriend, di ba? Yun lang. Pinamukha sa akin. Biro lang. Naiintindihan naman kita. Salamat kung ganun. Ang kaso, paano mo naman ako magiging boyfriend kung di mo pa ako pinapayagang manligaw sa'yo? Kailangan na ba? Hindi naman. Pero kung may tiwala ka na sa akin at gusto mo na rin ako, pwede mo naman akong payagan na ngayon. Di sige, manligaw ka. Pero makaluma kasi yung pamilya namin pagdating sa panliligaw eh. Alam ko na yan. Binalaan na kaya ako ni Mang Estong. Sabi niya, kapag pinayagan mo na raw ako na manligaw, siya mismo yung magpapahirap sa akin. Wala raw boss. Ibig kong sabihin, walang kaibig-kaibigan kapag ikaw yung pinag-uusapan. Sinabi talaga ni Chong yun? Malalaman mo kapag pumunta na ako sa inyo para simulan yung panliligaw ko. Pero may tanong muna ako sa'yo. Itanong mo na lahat. Kahit ano, sasagutin ko. Kapag naging tayo ba, mas gugustuhin mong manamit ako ng pambabae? Hindi ka ba mahihiya na ganito yung magiging girlfriend mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako mahihiya na ikaw yung girlfriend ko? Panalong-panalo na ako sa'yo. Masipag, madiskarte, walang kaarte-arte, at maganda pero simple. Ganyan na ganyan yung gusto ko sa isang babae. Nagustuhan ko yung ikaw mismo. Kaya hindi ko babaguhin kung ano ka. Talaga? Bisit. Baka mamaya mapaiyak na ako nito ah. Focus sa manibela. Sasagutin mo pa ako. Uy, kahit dinadaldal mo ko nakapokus to. Tsaka kabisado ko na kalsada dito no. Kahit nakapikit pa ako, mayahatid kita ng buong buo sa pupuntahan mo. Buong buo talaga. Pero hulog na ako. Bakit kasi hindi ka umayos ang pagkakaupo mo dyan? Bagal talaga. Ano? Sabi ko ang slow mo. Nababagalan ka pa sa pagtakbo ko? Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero sabi mo ang bagal ko. Ay, ang hirap talaga bumanat kapag masyadong inosente yung kausap. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, ingat. Ingat sa pagmamaneho. Papadudot, narinig ko naman noon lahat ng mga sinabi ni Kaloy pero sinadya kong magpanggap na hindi ko siya naiintindihan. Hindi pa kasi ako handang makita niya kung paano ako kiligin sa mga sinabi niya. Baka isipin niya na lumalabas ang pagiging babae ko kapag siya yung kasama ko. Totoo naman yon pero gusto ko pa siyang subukan kung hanggang kailan siya tatagal sa panliligaw niya bago niya makita ang kahinaan ko bilang isang babae. Pili noon ng namayapa kong ama na huwag akong bibigay ng basta-basta sa isang lalaki kahit na mukhang mabuti naman ang intensyon nito. At dahil wala na si tatay, si Tio Estong na ang tumulong sa akin. Pinag-ayos ni Chong ng mga sirang bakod si Kaloy. Pinag-igib din niya ng tubig kahit meron namang kaming balon sa likod ng bahay namin. At ang huli isang linggong namasada ng tricycle si Kaloy para sa akin. Ang nakakatuwa naman po roon, wala akong narinig na kahit isang reklamo mula sa kanya. Mukhang pasado rin naman siya kay Chong at sa nanay ko kaya nabuo na rin noon ang desisyon ko. Nagawa niyang patunayan ang sarili niya, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi rin naman ako dihado kay Kaloy. Yung sipag pa lang at pagiging gentleman niya kahit medyo may kakulitan siya ay pasok na sa banga. Handa na nga po sana akong sagutin siya noon nang may malaman ako tungkol sa pagkatao niya. Papadudot, saka ko lamang naintindihan kung bakit aligaga sa pag-asikaso si Tio Estong kay Kaloy noong bumisita siya sa amin. Yun ay dahil isa siya sa mga may-ari ng malaking farm doon sa amin.
Ang malupit pa roon ay nag-iisa lamang siyang anak kaya sa kanya rin yon ipapamana. Wala talaga akong kaideya-ideya noon dahil hindi ko naman kilala yung mag-asawang may-ari at hindi ko rin alam na may anak pala sila. Isa pa ay ginagawa rin ni Kaloy ang mga trabaho ng mga tauhan nila kaya hindi ko talaga yon mahalata. Hindi naman sila yung tipong sobrang yaman pero nahiya ako noong naalala kong napagkamalan ko siyang kargador sa sarili nilang farm. Sa halip na magalit na hindi agad sinabi ni Kaloy ang tungkol doon ay natawa na lamang ako, Papa Dudut. Sino ba naman kasing mag-aakala na yung makulit kong manliligaw ay siya palang tagapagmana ng malawak na palayan at maisang nadaraanan ko sa pang-araw-araw. Pero kahit nalaman ko nang hindi talaga siya mahirap kagaya namin, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Kung paano kami noong nagsimula siyang manligaw ay ganon pa rin kami kahit alam ko na amo siya ni Tio Estong. Kahit naiintindihan ko naman kung bakit pinili niyang hindi na lamang yon sabihin sa akin, ay medyo nagtampo pa rin ako sa kanya. Hindi naman po siguro maiiwasan yon, lalo na't kung ano-ano pa yung nasabi ko sa kanya sa pag-aakalang pareho kami ng estado sa buhay noon. Bakit parang hindi maipinta yung mukha ng dalaga ko? Chong, wag niyo po kung simulan. Mainit ang ulo ko ngayon. Kalmahan mo lang. Ikaw naman. Dahil ba yan kay Kaloy? Hindi po. Sus, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Halos mabuo na nga yung mukha ni Kaloy dyan sa kunot ng noo mo. Chong naman eh. Magkape na lang kaya kayo dun sa kusina. Hindi. Pag-uusapan natin yan. Ay, alam ko naman na nagtatampo ka sa kanya kasi hindi niya sinabi na hindi naman pala siya mahirap kagaya natin. Wala na po tayong magagawa ron. Tsaka hindi naman niya kasalanan na pinanganak siya sa may kayang pamilya at tagapagmana ng malawak na farm. Kahit naman hindi siya maging tagapagmana, hindi rin malayo na magkaroon siya ng sarili niyang farm, anak. Masipag at matalino yung batang yun. Kung ganun lang ako kabata, nako, marami pa akong kayang gawin para umasenso sa buhay. Makapagsalita ka naman dyan, Chong, parang senior ka na. 52 ka pa lang naman eh. Oo nga, pero hindi naman ako kagaya ng ibang kaedaran ko dyan na hindi halata ang edad. Kasi alagang-alaga nila yung sarili nila. Ako, mula pagkabata, babad na sa sikat ng araw at batak na kakatrabaho. Kaya madali rin ako nanghina. Hayaan niyo po, nandito pa naman kami ni Bunso. Kapag dumating yung araw na hindi niyo na kaya ni nanay na magtrabaho, kami naman yung bahala sa inyo. Swerte kaya namin na may tatay kaming ganyang kasipag. Alam kong bihira ako tong sabihin sa inyo, Chong, pero salamat po. Salamat po kasi dumating kayo sa buhay namin. Ay nako, paiiyakin pa ako ng batang to. Paano ko naman kayo hindi mamahalin? Pareho kayong mabait ng kapatid mo. Mabait po pagtulog. Nak, mukhang may bisita ka. Si Kaloy oh. Anak ng kuting naman oh. Kung kailang nag-i-emote yung tao tsaka pa darating. Chong, alis muna ako ah. Iikot lang uli ako dito sa atin. Baka makapick up pa ng pasahero. Hindi mo ba muna kakausapin yung manliligaw mo? Bahala po siya sa buhay niya. Uy, saan ka pupunta? Maghahanap buhay para yumaman. Galit ka ba? Mukha ba ako natutuwa? Usap naman tayo. Wala ako sa mood. Umuwi ka na lang. Sige no, kahit sandali lang. Gusto ko lang mag-sorry kasi hindi ko kagad nasabi na ako yung amo ni Mang Estong. Oo nga pala, amo ka niya. Pinahihirapan mo ba siya? Bakit laging pagod na pagod yung Chong ko pag umuuwi? Siyempre, nagtatrabaho kami. Hindi naman kami nandun para magkwentuhan lang. Tsaka kung ano yung ginagawa niya, ginagawa ko rin naman. Pahambol ka pa dyan. Bakit ako kotse kang nagpunta rito? Kasi bala ko nang sabihin sa'yo yung totoo. Kaso nasabihan na ako ni Mang Estong na alam mo na pala. Kaya sorry na. Hindi naman ako yung sobrang yaman na tagapagmana ng malaking kumpanya. Kagaya ng nababasa mo sa pocketbook. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Kahit na, hindi pa rin tayo bagay. Itong iabab na nasa harapan mo, hindi marunong mag-ayos sa sarili. Parang walang ibang alam na kulay na damit kundi itim. At sunog ang balat sa sikat ng araw.
Hindi ako magugustuhan ng nanay at tatay mo para sa'yo. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Kasi may kaya kayo, tapos mahirap lang ako. Galing din sa hirap si nanay at tatay, kaya hindi ka nila huhusgahan. Tsaka kung ikaw, di mo naaalala naging pasahero mo na sila, ikaw tandang-tanda pa nila. Alam mo ba na sila talaga yung unang dahilan kung bakit kita nagustuhan? May kinikwento kasi sila na babaeng tricycle driver dito sa atin na maingat magmaneho at maalaga sa mga senior. Kahinaan ko yung mga magulang ko, Pinang. Kaya kapag may gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko sa kanila, lumalambot ka agad tong puso ko. Naaalala ko na sila. Meron nga ako na isakay na mag-asawa nito mga nakaraang buwan lang. Isang beses ko lang sila naging pasahero pero malay ko ba na sila pala yung mga magulang mo. Yan yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa'yo. Kahit hindi mo alam yung estado sa buhay ng mga taong nagiging pasahero mo, patas mo silang tinatrato. Pues, para lang din sa kaalaman mo, kahinaan ko rin yung mga mahal ko sa buhay kaya kita nagustuhan. Kaya kung gusto mo malaman kung anong nararamdaman ko para sa'yo, sige na, inaamin ko ng gustong gusto kita. Papadudot hiyang-hiya ako noon sa ginawa kong pag-amin kay Kaloy. Halos silingin ko na noon na lamunin na lamang ako ng lupa para hindi ko makita yung reaksyon niya. Pero dahil magkaharap lang kami noon ay wala na akong naitago pa kay Kaloy. Parang bulang naglaho yung tampo ko sa kanya noong nalaman kong pareho kami ng kahinaan. Natouch pa ako sa mga sinabi niya at doon ko nakita kung gaano niya kamahal ang mga magulang niya. Sa totoo lang ay nasa kanya na po lahat. Kaya hindi na ako nag-inarte noon. Kahit na siga pa rin akong kumilos at panlalaki kong manamit, matapang kong inamin na pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Aaminin ko nung una, inisip ko talaga na medyo alangan talaga kami sa isa't isa. Dahil sa estado namin sa buhay, pero tuwing iniisip ko kung paano kami nagsisikap sa buhay sa kabila ng pagkakaiba namin, mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Mas nangingibabaw lahat ng nagustuhan ko sa kanya bilang Kaloy na napagkamalang kong kargador. Sinagot ko na siya noong araw ding yon kaya inimbitahan na niya ako sa bahay nila para ipakilala sa mga magulang niya. Pwede ka nang huminga. Kanina ka pa kabadong-kabado ah. Ramdam ko yung lamig ng kamay mo kanina. Bakit kasi hawak ka ng hawak sa kamay ko? Bawal na ba maging sweet sa girlfriend ko? Proud lang naman akong ipakilala ka sa mga magulang ko kanina. Kita mo naman gustong gusto ka nila. Kulang na nga lang, magpalit na sila ng anak eh. Akala ko kasi mas gusto nila yung mga babaeng mainihin tsaka yung malumanay magsalita. Hindi gaya ko na walang preno yung bibig. Buti pa nga yung tricycle meron. Hindi mo naman kailangan magpakababae ng sobra sa harap nila. Kung alam mo lang, pareho lang kayo ni nanay nung dalaga pa siya. Talaga? Oo, nakwento yun sa akin ni tatay. Pero nung nabuntis na niya si nanay, ayun, biglang naging, ano na nga yung sinabi mo kanina? Abab? Oo, babae yun. Binaliktad lang. Pero seryoso, nagbago talaga ang kilos at pananamit ng nanay mo nung pinagbubuntis ka na niya? Oo, kasi syempre buntis. Kailangan magsuot ng bestida para komportable. Hanggang sa makasanayan na niya. Iniisip ko nga kung... Kung ano, pabitin ka pa eh. Paano kaya kung ikaw naman yung nabuntis? Ano? Bakit naman pagbubuntis agad yung nasa isip mo? Doon din naman tayo papunta kapag ikinasal na tayo. Kasal? Hoy, teka lang. Kumalma ka naman. Kakapakilala mo lang sa akin sa mga magulang mo, kasal na agad? Tapos kanina, nasa pagbubuntis ka na, hinihinay lang. Baka himatayin na ako dito. Cute mo talaga. Cute mo mukha mo. Halika na, iuwi mo na nga ako para makapagpalit na ako ng damit. Kinakati ako dito sa bestidang pinahiram ni nanay. Ganda kaya niyan. Bagay sa'yo, parang natutulog lang. Ay, ito naman, nakapamalo agad eh. Kaya palang ngisi-ngisi ka kanina kasi natatawa ka sa suot ko. Bakit naman kasi hindi mo sinabing mukha pala akong ibuburol dito sa dress na pinasuot ni nanay? Nakakainis ka. Nahiya na kasi akong sabihin sa'yo. Iuwi mo na nga ako. Ito na nga po, ma'am. Iuwi na kita. Uy, sorry na.
Hindi naman talaga totoong mukhang pangburol yung suot mong dress. Ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Mukha kasing hindi ka komportable na suot yan. Mas gugustuhin ko pa nga magbarong na lang eh. Pareho lang din naman ng tela. Masyado ka yatang nape-pressure kanina. Sorry ah. Hayaan mo na. First time ko kasi maranasan yung ganun. Nasabi ko naman sa'yo dati na hindi pa ako nagkaka-boyfriend, di ba? Oo, kaya nga naiintindihan kita. Sa susunod nga kahit nakapambahay ka lang pagpunta sa amin, ayos lang eh. Tsaka na-appreciate ko talaga na nag-effort ka pang magsuot ng dress para ngayong gabi. Ngayon lang kita nakita na iba yung kulay ng suot na damit. Ginawa ko lang naman talaga to para sa'yo. Kaya nga wag ka na magtampo. Binibiro lang naman kita kanina para mawala na yung kaba mo. Effective naman, di ba? Pero may napansin talaga ako eh. Ano na naman? Babaeng babae ka na kung magtampo. Papadudot, makalipas po ang ilang buwan na magkarelasyon kami ni Kaloy ay nagpakasal na kami sa simbahan. Sinagot ng mga magulang niya ang lahat ng gastos dahil matagal na raw hinihintay ng mga ito na magpakasal ang nag-iisa nilang anak. Nung una ay medyo nag-alangan pa ako na bumukod na kina nanay pero dahil may asawa na ako, sinimulan ko na ring mag-adjust. Hindi yun naging madali para sa akin dahil nasanay na akong kasama ko sila at sabay-sabay kaming kumakain palagi. Matapos ang kasal, doon ako tumira sa bahay ni Kaloy. Mainit naman ang naging pagtanggap sa akin ng mga magulang niya kaya wala kaming naging problema. Pero kahit mag-asawa na kami, itinuloy ko pa rin ang pamamasada ng tricycle para makapag-abot kina nanay kahit papaano. Inihinto ko na lamang yon noong ipinagbubuntis ko na ang panganay namin ni Kaloy. Tungkol naman sa mga utang namin, kahit anong pagtutol namin ay tinulungan kami ng asawa ko na mabayaran ang lahat ng yon para wala na raw inaalala pa sina nanay at Tio Estong. Ang katwiran niya mag-asawa na kaming dalawa kaya magtulungan kami sa mga bagay-bagay, lalo na kung may kinalaman sa pinanggalingan naming pamilya. Papadudot hanggang ngayon ay buo at matibay pa rin ang pagsasama namin ng asawa ko. May 3 anak na rin po kami ngayon kaya wala na kaming mahihiling pa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Marami pong salamat sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain po sana kayo palagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Pinang. Mga kabarangay sa mundong ating ginagalawan, hindi na natin masasabi kung sino nga ba ang pwede nating pagkatiwalaan. Kaya mahalaga na sa una pa lang ay nagpapakatotoo na tayo sa mga taong madalas nating nakakausap at nakakasama. Ang pagpapakatotoo kasi at ang pagiging mabuting tao ay parang gintong butil na ipinunla na pwede nating anihin sa hinaharap. Kapag hindi tayo nagpakita ng kahit na anong pagpapanggap sa mga taong ating nakakasalamuha, hindi magiging mahirap para sa atin ang makisama sa iba. Gaya na lamang ni Pinang na nagpakatotoo, hindi lang sa lalaking mahal niya, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa kanya. Kaya naman sa kabila ng kaibahan niya sa ibang kababaihan ay minahal siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.